So today we are going to continue our discussion patungkol doon sa um, lower part po sa lower part po ng ating skeletal system. At napakahalaga po tulad ng sinabi po natin, the main function, the main purpose kung bakit po napakahalaga po sa buhay ng isang tao po ang skeletal system. Number one, katulad po ng nabanggit na natin kamakailan, it is something or it provides structural support, no? Kaya yung isang tao ay nakakatayo dahilan po sa dahilan po sa ating mga buto. Okay? So that's the primary function of our skeletal system. The second one is it provides or it protects, no, the vital organs in the human body. No? So yun po yung siya po ang nag-iingat, siya po yung nagbibigay po ng proteksyon sa katawan po ng tao para hindi magkaroon ng problema yung ating pong internal organs, no? And yesterday we discussed about ayun po, no, yung iba't ibang bahagi po from the skull down to ayan pababa po. Ibang slide po pala yun. I'm sorry. So from the skull, we have also mentioned that yung in general, ang katawan ng tao ay binubuo ng 206 na mga buto, 206 bones. Yan po yung adult na bilang, average or regular na bilang po ng mga buto ng tao. And we have discussed also that sa skeletal system, meron po tayong tinatawag po na ano po yan, no, yung major na divisions. And we have discussed about the head and the skull, and we went downward doon sa ating pong what's this, sa ating pong ribs, and ayan downward pababa po tayo, and then we discuss about the bones na nasa ating pong upper extremity, and right now we are going downward towards the pelvic bone. So pababa po tayo ng pababa, no? Ito po yung tinatawag po na bigkis sa puwitan, no? The pelvic girdle. Okay. So what do we have in the pelvic girdle? Okay. The pelvic girdle is a bony pelvis which is it has a bony ring, no? Meron po siyang parang paikot po yan, no, na buto. Ayan. Bony ring formed by the left and the right hip bones and the sacrum. Ito po yung left and right hip bones, and then the sacrum dito po na banda, no? Ito po yung sacrum. Okay. And it surrounds the pelvic cavity with sockets where the upper long bones, the femur, are attached, no? So dito po naka-attach po yung ating pong femur. Ayan, dito po nakakonekta po yan. And if you remember, di ba, sinabi po natin ang femur ay yung pinakamahaba na buto sa katawan ng tao, no? So the femur is located sa lower extremity. Okay. Ano po yung function po ng ating pelvic girdle? Ang ating pelvic girdle, which is this one, ito po ay tumutulong para magkaroon po ng koneksyon doon sa ating pong vertebral column, yung dito po sa ating kamakailan, kahapon na pag-usapan po natin, vertebral column towards the lower limbs or the lower extremities, no? So yun po yung connection po niyan. And that's what we can see here. Silipin po natin panandalian. Ano po? Okay. Okay. So silipin po natin ang may mga pumapasok. Kaya dapat mahalaga na pumapasok kayo on time para hindi po tayo maantala sa lesson. Okay. So where's that? Wala. Okay. Ito na lang. Okay. So ayan, no? Ito po yung makikita po natin, yun po yung ating buto mula doon sa ulo, from the skull, and then going downwards, no? Napag-usapan natin kahapon at ito na tayo ngayon sa pag-usap natin patungkol sa pelvic girdle. Ayan, no?
So, ang function po niyan ay yung pelvic girdle po na yan ay nagkukonekta mula doon sa vertebral column, yung ating pong vertebrae. Ayan, paakyat po yan. That's the part ng axilla part ng ating pong mga buto. And then downwards to the lower extremity. Ayan, hanggang sa paa na po yan. Pababang pababa na po yan. Okay? So, yan po yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. And in the next slide, we can see here, the main parts, tulad na banggit natin kanina, ang pinaka-main parts po ng ating pelvic girdle, as a review uli, ang bilis natin mag-review, is this part, ito po yung dalawa pong mga buto na nasa gilid, at ang tawag po niyan ay ilium, or sometimes called as iliac crest, no? Iliac crest or the ilium, and this is the pubic bone. Ito po yung pubic bone na kung saan po ay nakalocate po yung ating pubic hair, malapit po dyan, and then the what's this? Ischium, no? Ischium po ang tawag po nito, and the pubic arc. Ayan, pubic arc. Yan, ulitin po natin. Dito po yung ilium, part po to ng iliac crest or sometimes called as iliac crest. And the pubic bone, ayan, itong parte na po to, left and right po yan. And by the way, symmetrical po yan, no? Kung ano pong meron sa kaliwa, ayun po ang nasa kanan. Sandali po. Nawala pala yung aking video. Oh, ayan. So balik po, dito po sa part na ito, yan po yung ating pubic bone. Yan, left and right, tulad na banggit natin kanina, this is symmetrical. Anong meron sa kaliwa? Ganon din po sa kanan. And the ischium, ito po yung oval, ito po yung nasa bandang dito po sa gitna, no? Ito po yung may gap po dito. And of course, the pubic arc. Okay, this is the pubic arc. Okay, now, ano po ang mga sumunod na bahagi po ng ating lower extremity, no? So we are done with our discussions sa pubic uh, pubic arc. And right now, pag-usapan naman po natin yung mga bahagi po ng lower extremity. And this is the part of the body that includes the leg, yung leg na ito, the ankle and the foot, no? So the upper leg and the lower leg. Ano po ang function po ng ating pong lower extremity? Ang function po ng lower extremity, ito po ay kumikilos. It displays a vital role in the locomotion, no? Locomotion, paulit-ulit yung naririnig sa akin, no? Yung pag sinabing locomotion, it has something to do with the movement of the human body, no? Pagkilos po ng ating pong katawan. Yan po. So, yan, ang lower extremity ay dahilan kung bakit po tayo ay nakakaripas, no? Nakakatakbo na mabilis. Okay? Standing, pagtayo, and supporting the body weight. So medyo that explains kung bakit malaki-laki po ang bahagi po even in the muscles, muscular yung kanyang composition, malaki po ang part po ng lower extremity because like what we said, may kinalaman po siya sa pagtayo ng tao and of course in supporting the body weight, no? So ibig sabihin yung bigat mula sa taas pababa dinadala po, kinakaya po ng ating pong lower extremity. Okay. So yun po yung kahalagahan po niya, no, ng ating pong lower extremity. And what else do we see here? Okay? Ano po yung mga bahagi po sa bakit napunta sa paa agad? I think there's a mistake here. Okay, balikan na lang po natin, no. So this one is the femur. Ayan, femur. Tulad sinabi natin, ang femur ay ang pinakamahaba. Pero in this illustration, medyo maiksi siya ng konti. But technically po, ito yung the longest bone in the human body. No? The femur is the longest bone in the human body. Ayan, femur. Femur, U-R. Ayan. Sinsya na sa akin na writing. Okay. Longest bone. And yan po ay symmetrical. Kung anong meron sa kaliwa, ganun din yung hugis po niya sa kanan. And by the way, yung ating pong femur na to, ito po yung nakakonekta po dito sa iliac crest kanina, no, ng ating sa pelvic bone na nabanggit na pag-usapan na natin. Yan pong kumukonekta, and then the nearest to it is the femur, that's the longest bone, and ito po yung dalawang buto na nasa baba, no. This is what we call as yung pinakamataba, yan, di taba, no, is tibia,
tibia, there's tibia na buto, and the other one is fibula. Fibula. Yan, wala lang yung slide eh. Hindi ko na alam kung napunta. Fibula, LA. Ayan. Okay. Now, to easily distinguish the two, pagka yung mataba, yun yung shin bone actually. Ito po yung tibia, no? Kaya ang iba nga ang tawag nila diyan taba, no? Tibia, mataba. Ayan. So, yan po yung shin bone, o yan po yung buto na nakausli sa harap, no? Dito sa paa ni Kuya, ayan. Ayan, ito po yung makapal, no? Ito po yung medyo mataba. And this one is the what we call the shin bone. Ito po yung naka-dominate po yan siya. Makikita po sa anterior side ng katawan ng tao. That's the fibula, the tibia. Okay? And then of course, yung medyo fayat, no? Yung manipis, yung medyo maliit. Ayan po kasi dalawa lang po yan. So madali nyo lang po matandaan na po. Ayan. Medyo tagilid na, nagagalit na si Kuya. Nakausot yung paa niya. Ayan. Hindi na sumabit. Ayan. Okay. Ayan. So, medyo alanganin lang yung sa camera, no? Ayan. So, yung medyo payat, ito yung fibula. Yung mataba is the shin bone or the tibia. Okay? So, ayun po yan. No? So, I'm sorry I missed the slide. Meron po siyang slide na para sa kanyang sarili. Okay? So, ayan po. And, yan. Tulad ng sinabi natin kanina, pag tumalon na tayo sa baba, ang makikita na po natin ay ang mga sumusunod. Ayan. Okay. So, you have here the tarsals. Ayan, ito po yung mga uri ng mga buto. Diba? If you remember our discussion sa mga shapes, ito po ay mga cubes, no? Yung shape po niya cubes. And extended po mula sa tarsals ay yung tinatawag na metatarsals, metatarsal bone. Ayan, ito po yung mga yon, di ba? And of course, the phalanges. Ito na yung bahagi po ng mga daliri po natin sa paa. Ayan. Okay? So, tarsals, metatarsals, and the phalanges. Okay. Nasaan po yung talus? Yung talus naman po, ito yung mananggilid po yan, yung kumukontrol po dito po sa tarsals, no? And then ito po yung nakakonect po siya, hindi naman exactly nakakonect, pero nakarugtong po ng ating pong tibia at saka ng fibula, no? This is the talus. Okay? And the calcaneus, yan. Ito po yung anong tawag niyan? Yung hindi ko na malaman, matandaan yung sa Tagalog. Calcaneus, ito yung sa ilalim po ng likuran po ng ating paa, yung buto po na naririto po. That's the calcaneus, no? So, yung calcaneus po nakakatulong po yan para ma-maintain po natin yung ating pong balance, no? Yung calcaneus. Oh, of course, the whole feet, no? The whole foot. Actually, yun po yung kakampi po niyan, yung kaagapay po niyan para ma-maintain po yung balance sa ating pong katawan. Okay? Sige. Tuloy po tayo. And, yan po. That composes, ito po yung kabuuan po ng ating pong, tulad na banggit na natin kanina, ng lower extremity. Okay? Balikan po natin sa review. Okay? Tayo nagsimula sa area po ng pelvic girdle. Ayan, the pelvic girdle and is composed of the iliac crest or the ilium. Yan po, left and right. And this is what we call the pubic bone. Ayan po, malapit po sa pubic hair, the ischium, and the pubic arc. Okay, like what we said, this is symmetrical. So kung ano meron sa left, ay ganun din po, nandyan po sa right side. Okay, and then tulad nung nabanggit natin, pababa po yan. Ang ating pong kasunod na ano po dito, ang bida po natin dito po ay femur. The femur bone is the longest bone. And as we go downwards, ito po yung dalawang buto na sa ating pong lower extremity. And lower extremity sa lower leg. We have yung mataba is tibia and the medyo fayat is fibula. Ayan, at tulad na banggit na rin po natin, kinumpus po yan ng tarsals and metatarsals and the phalanges, yung ating pong paa. Okay, you have the calcaneus also in this side. Yan po yung pinaka main part po ng ating pong pelvic girdle. Ayan.
So you don't have to memorize kung ilang buto, but suffice to say, maganda na rin pag maintindihan po at maunawaan po ninyo yung distribution po ng mga buto. But like what I said, you don't have to memorize that 206 kasi sa exam naman ng DOH, hindi na nila, unlike po nung una, palit-ulit kong binabanggit sa inyo, nung una po ay talagang kailangan i-memorize mo yung lahat kasi at any given time pwedeng itanong yan. How many bones are there? What are the bones and the lower extremities? Ano po yung distribution ng mga bones na nasa rib cage, nasa sternum, and so on and so forth. No? Pero yan, tuloy yung sinasabi ko rin, advantage din kapag kabisado nyo na maigi kasi alam nyo naman yung mga client natin, minsan mausisa po sila or minsan naman di mo alam yung mga client mo pala, mga doktor, mga nurses, yung gano'n. No? So medyo interested sila na malaman nila na alam mo yung mga bagay na to. And that and the moment you could be able to answer and give them no mga kumbaga ma-explain mo sa kanila yung mga bagay patungkol sa mga parts ng katawan ng tao, particularly sa mga bone, whether you like it or not, that will give them an impression na ikaw ay aral at kumbaga yung kanilang pagtitiwala ay hindi masasayang, no? And truly indeed, magkakaroon sila ng value for money. And hindi lang yun, no? Parang ako na rin, no? Minsan pagka ako nagpapamasahe at satisfied ako sa massage and then upon a little, questioning bang tawag nun? uh, Validation at nalaman mo na talagang inaral ng therapist, hindi, mahiya ka naman magbigay ng 100, di ba? Kasi you are in good hands. Ganun po yan no? Ganun po yung mga tao, di ba? Pagka alam niyang yung kanyang therapist ay talagang aral at maliban doon sa napakasarap ng kanyang hagod, no? And then hindi lang siya masarap humagot kundi nasasagot niya yung mga basic na mga tanong mo about what he or she is doing. Ay talagang sa tuwa mo mas malaki yung ibinibigay mo na tip. Ayun po yan, no? So other than that, of course, paulit-ulit na din yung maririnig sa akin na lagi nating binabanggitin that knowledge is power. No, iba talaga ang nagagawa po ng ating pong kaalaman at nagdudulot po siya ng sapat na na kumbaga nakasiguruhan na sa ating client na tayo ay they are in good hands. They are in safe hands. Okay? Sige po. So let's move on to the other slide and for a while. So, tuloy po tayo sa next slide po natin. And by the way, reminder lang po, katulad po nabanggit po natin, no, yung inyo pong pag-chat sa group chat kung kayo po ay naroon po. Kung wala po kayo naroon sa ating list na hinanda, paki-remind niyo po ako, paki-PM niyo po no, para mas madali kong ma-add po yun yung pangalan. Okay? And gusto ko na lang din magbigay ng kaunting announcement na dalawang group po kasi kayo ngayon, buo po kayo, and in my list ang nakapag-enroll ay 80 pero ang uma-attend mga 40. And that explains probably because some of you, kasi yung iba ay nasa batch po ng June na supposed to take the exam last time, kaya lang din natuloy. Kaya lang po, paalala ko po sa lahat, no? Whether, lalo na po sa June batch, no, yung mga supposedly could have taken the exam last June, na hindi ko po kayo nire-require ng tuition fee, hindi ko po kayo nire-require na anumang bayarin, except lang po na sabayan niyo po yung inyong pag-aaral at pagre-review. Hindi ko po kayo nire-require na kumuha po at maipasa yung prelims at yung midterms kasi po ngayon lang natin in-apply yan. Pero I will require you to pass the final exam. Ayan po ha. Number 1, you pass my final exam. Kasi there's no reason na hindi mo may papasa dahil inaaral nyo na yan dati. No? So you just have to do a refresher. Ika nga. Pangalawa, I will require you to resubmit, no? Kasi nakapag-submit na kayo ng video na ng inyo pong video na in-upload nyo sa YouTube, resubmit. Except for those who belong to the Jensen group, no? Kasi sila po ay nagkaroon po ng face-to-face sa akin at I evaluated them. You don't need to submit the video, no? Kasi po kayo po ay nakapag-attend ng evaluation ko dati. Okay? So paalala na po yun ha.
Wala po, ulitin ko po, tulad na banggit ko po, wala pong automatic na endorsement. No? Kasi I have already prepared you list of endorsement before, pero since may mga nangyayari na hindi naman natin inaasahan, and that you have to resubmit again yung documents, ibig sabihin nun, yung mag-submit ulit kayo ng mga required na mga forms and other requirements ng DOH, and then comply niyo po yon. But before I will recommend you to DOH, kailangan may pasa niyo po yung ating exam, the final exam, and also the resubmission of your video. Ayan po yun. Okay? But for the regular students, and by the way, some of you missed the training last June, hindi po natapos yung training po last June, which means hindi namin o hindi po kayo na i-recommend for the DOH exam, we will treat you as regular students. No? Pag sinabing regular students, then you have to comply with our tuition fee requirements. Ganun po, no? Kasi hindi nyo naman tinapos po yun eh. No? Unless kung if you could show proof na you were, what's this, you had a valid reason kung bakit, at pinayagan ko po kayo na wag nyo po, ang tawag po natin dyan ay defer nyo po yung inyong training, then you have a valid reason, then case-to-case basis pinapayagan ko po na ganon, na magpatuloy po kayo as is, no? And then, ayun po. So, again, like what I said, kapag ka nag-exam o nag-training kayo last June, hindi nyo po kumpleto, hindi nyo po natapos, I will treat you as a regular student. That means kasabay nyo po yung ating kasabayan po sa December batch na prelims. You need to pass my prelims, you have to pass my midterm exam, and also the final exam. Okay. Why am I doing this? Why am I doing this? Just to make sure that you are studying your lessons and you are kumbaga, you are really keeping pace with your review, no? Training and review. Ayan po 'yun. Kasi kapag hindi niyo po sineryoso yung inyo pong pagsasanay, sa totoo lang po, kayo po ang talo, no? Kayo po ang lugi. No? Kaya 'yan po yung aking prinsipyo nung araw, no? Nung lalo na nagfe-face to face ako. And tulad na sinabi na bangit ko na sa inyo na I was known sa DOH, even among the training institutions or even among the assessor ng DOH. Sa totoo lang po, napakahigpit ko po. Nung araw ha, napakahigpit ko po, lalo na po sa inyong written sa practical exam. Sa practical exam, lagi may kwento po yung mga past students na may mga pinapaulit-ulit talaga ako mag-perform. Because if I'm not satisfied, I don't allow my student to take the exam sa DOS. The result is very phenomenal, no? Kaya marami po ang mga top-notchers. At ang average po natin, awa ng Diyos, hindi po bumababa ng 80. Yung ating pong national passing score ay competitive sa ibang mga institutions, no? Kaya that I do before kasi madali control dahil face to face. Pero ngayon kasi dahil nasa Zoom po tayo, nasa ano po tayo, nasa kumbaga yung platform po natin ay digital, mahirapan po tayo maging ganun ka ano no, ganun ka kahigpit no kasi malayo, wala tayong ganung distansya. Kaya ang amin lang pong inaasahan dito ay kayo mismo meron kayong self-discipline, no? Meron kayong disiplina sa inyong pag-aaral. Ako naramdaman ko na kung ano yung ano yung how it feels to study, to take the exam. Kasi katulad nyo, ano din ako nag-training din ako, nag-exam din ako sa DOH. And for many years, nag-conduct ako ng mga training and exams. So I know how it feels. Pero katulad po sinasabi po natin, minsan naman kasi, tayo minsan ay nag-aabang po tayo na inipitan tayo, no? Kailan inistriktuhan tayo, yung ganon. Uh, I treat you as adults, no? Hindi na po tayo mga bata. No, kaya nga yung sinasabi ko lagi na if you really want to pass the exam, aside from the fact that I kept on telling you the exam of DOH nowadays, hindi naman siya kasing dugo nung araw. Pero kailangan niyo pa talaga mag-aral, ha? Kailangan niyo seryosuhin niyo yung pagre-review. Kailangan alamin niyo yung dapat ninyong pwedeng alamin, no? Para pagdating sa written exam ng DOH, kumpiyansa kayo na maipapasan nyo yung exam. Okay? So, kahit na anong prayer ho namin, no? Every day, almost always, regularly, we pray. I pray for you. I pray for you that you pass, you hurdle the exam with no sweat, pero kailangan din po, gawin nyo po yung role. No? Aralin nyo po, mag-aral po, mag-practice. Okay? So, yan po.
Now, let's move on to the next video which I would like to share with you for a while na kasi hanapin ko lang muna. I'll just exit myself for a moment. Hanapin ko muna yung video. Wala pa, ma'am. Okay. Um, okay. I would like to just do a review doon sa ating pong anatomical, sensya na, nabubulol ako madalas. Anatomical planes, body regions. Kasi at the time na pinag-usapan po natin, if you remember, hindi niyo po ako napalalahanan, hindi po tayo nakapag-video. No? Kaya sige po, for the sake of those who were not present at the time, balikan lang natin, no? Ipapasada po natin. And by the way, we're already done with our discussion sa anatomical organ na skeletal system. Okay, pasadalan po natin ng mabilisan po yung anatomical planes since we still have time. Ano po yung anatomical planes and ano po yung normal, no? Katulad na banggit po natin, yung normal na anatomical position kapag ang tao po ay nakatayo. Yan po, yung tulad na makita niyo po diyan, except lang po dito sa aking hawak-hawak po ay naka-bend po yung kamay, but it should be katulad po ng ganito na sa left side, naka face up front po siya, body erect, with the head and torso in upright position, and the arms at the side. Yan po yun, arms at the side. Yan yung dalawang yan, yung kamay, arms at the side, and the elbows extended and palms face forward. So yung palad po ay nakaharap po, no? Nakatingin po doon, naka-forward position po siya. And the lower extremities, yan, the lower extremities are straight and parallel, pareho po yan. Yan po. And ang gap lang po dito is maybe mga around mga 1 foot, 1 feet, 1 foot. 2 inches para sigurado. Okay? Ayan po. And then second two slightly facing upward. Forward, I should say. Yan po, yan. So yun po yung tinatawag na normal anatomical position, no? And worst case scenario po, minsan kasi sasabihin ni assessor, may ano ba, yung minsan meron lang magano maisipan yung assessor. Okay, before you start, please show me the normal anatomical position. Yan. Yan po yung inyo pong gagawin. Ha? Okay, wag niyo pong ilalagay yung po yung kamay dito po sa yung bulsa na inyo pong scrub suit. Dapat naka-front facing po, nakaharap po ng ganun yung ating pong mga palad. Okay, so that's the normal anatomical position. And never forget that. No, that's the very basic information that we should know.
Okay? So, ayan, nabanggit natin about the planes of the body and we have three planes, no? Pag sinabing planes, yung hatian ng katawan po natin, you have the coronal, sorry for the spelling, it should be C-O-R, coronal plane, no? Coronal plane, yan, coronal plane, ayan po. Ayan. That separates the front and the anterior. Ayan, coronal plane, front and anterior, front or the anterior and the posterior, the back. Yan po. This is yung side po na to, yan po yung coronal plane. Okay. And ang sumunod po ay sagittal. Sagittal plane which separates the left and the right, no? Ito po sagittal plane po 'yan. Hinihiwalay niyo po yung left side saka yung right side. Okay? And yung transverse, the axial separates the upper or the superior and the posterior. So ito po yung halimbawa po ng transverse plane, no? Or axial plane, transverse plane yan po. Okay, ulitin po natin, yung sa front na naghihiwalay ng anterior tsaka posterior, ang tawag po dyan ay coronal plane. This is the one. And then, yung naghihiwalay po mula doon sa left and the right, ito po ay tinatawag na sagittal plane o longitudinal. Longitudinal. Ayan. And the transverse plane. Ito na po ang nagsiseparate ng superior. This is the superior and the inferior. Pababa po yan. Ayan. Okay. So, malinaw na po yan. And in the next slide, ang titingnan naman po na makikita naman po natin ay itong tinatawag na body regions. Ano po yung body regions? This refers to a specific area or part of the human body. Ano po yung purpose po noon? It helps massage therapists identify and refer to different regions for better understanding or communication. No? Yan, bumalik uli yung salitang the human body is bilaterally symmetrical. No? Ibig sabihin po noon ay symmetrical pag sinabing bilaterally, left and right, no? Dalawa po yung na side at pareho po yung kanyang anyo. Okay? Many of the body parts are found in pairs or bilaterally symmetrical. Ayan. Okay. Okay. So, for the orientation, reminder, paalala po uli, yan, pagpaakyat, dito po ay ang tawag po dyan ay superior and the movement, if it goes down, it becomes inferior. Opposite of the superior is the inferior. And ang point of reference po lagi natin, kapag facing, no, facing us yung isang tao, yung nasa, ang right side niya, no, yung right side niya, yun yung ating form of reference, yung right side ng object. So this is the object or the subject, sorry. Yung right side niya, yung po yung masasabi nating right at yung left side niya ay masasabi nating left, no? Hindi po yung left natin o yung right natin. Ganun po lagi ang identification po, tandaan po natin. Kapag ka may subject, yung left niya, yun po yung ituturing nating left side. Pag yung right niya, yun po ituturing po natin na right side. No? Magkaiba po yun sa left ng side natin as a point of reference at yung right side natin. Okay. Yan yung malaking pagkakaiba po ng dalawa. Okay. We have also mentioned to you before, pagka ang movement po ay patungo sa center, no? Ito po yung tinatawag po na proximal. No? This is proximal. The movement is from afar towards the point of reference sa gitna. No? Kaya yun po yan ang proximal. Kaya pag sinabi ng assessor, I want you to perform massage proximally. Pag sinabing proximally, yung movement ng kamay mo ay paganyan. No? Yan. Or the other way around. Pag sinabi ng assessor, I want you to perform massage distally. Pag sinabing distal, yun yung palayo. Yan yung kapalit po or opposite po ng proximal. Okay? So distally, pag sinabi ang distally, ang hagod mo ay pag ano, palayo, palayo sa point of reference sa gitna, no, ng katawan ng tao. Kaya ulitin natin, proximal papunta sa middle part, no? Yan dito, or distal palayo from the middle towards the outer end, no, yung palayo. Okay.
Ano naman pong pagkakaiba medial at saka ni lateral? Well, as the word says, pag medial, media, no? Pag media, middle. Ayan po, no? Yan po yung point of reference natin, yung gitna. Pag nasa gilid, that is the lateral side. Again, looking at the subject, ang kanyang left lateral side would be here, no? Ito po yung left lateral niya. At yung right lateral side is this one. Ito po yung right lateral side. Ayan. Okay? Ayan, bumalik ko lang ng konti pero dapat straight yan. Okay. Again, sa pagka lower extremities naman pinag-usapan, ang proximal is paakyat at the distal is pababa, no? Ang point of reference po natin ay yung lower extremity. Ayan. Okay. Ayan, so we've discussed that already, no? Kita na po natin kanina kung ano po yung pagkakaiba po ng dalawa, no? Ito po yung anterior, the one that is in front, and yan. Po, pag sinabing anterior, your point of reference is yung sa bandang harapan, and pag posterior naman po ang ating point of reference ay palabas, no? Yan po. Sometimes yung anterior pong tawag po dyan ay ventral. And the opposite is dorsal. Pag sa kamay naman po, ganun din po. Yung dorsal part ng kamay, dito po, ito po yung ventral part ng kamay, no? Yung ating pong palad. Ayan. So, you are looking at the lateral side, no? Lateral view. Ayan po. Okay. Yan, we're done with that. Napag-usapan natin kanina, medial, yes. Nasa gitna, we're done with that also. Lateral means away from the center. Ayan po, no, na pag-usapan na po natin kanina. Away from the center, that's lateral. Ayan, yan, proximal, paulit-ulit lang po yan kasi, no? Kaya kailangan internalize nyo yung maigi. Pagka proximal refers to a part of the body that's closer to the center, no? Yung center po na yan ay nandito, closer to that. And yung distal is always going away, no? Away from the center. That's distal. Okay. Ayan, no? So, body regions, ayan, pasadahan natin muli. Na pag-usapan na natin actually yan, pero katulad nabanggit natin, hindi po nasama sa video kasi hindi po natin na-record. Kaya I think some of you, si Anina, si Vera, no? Si Ma'am Glenn, nag-ano siya, nag-remind siya agad, sir, yung audio, yung ano. At iba naman sa inyo ay, sandali, may pang nakaantay sa labas pa yata. Ayan. Yung iba naman sa inyo ay nagre-request ng recording. So nalaala ko. I think that would be much better that way, no? Kasi sa dami ng nasa paligid ko dito kasi sa aking studio, eh minsan nakakaligtaan ko yung mga detalye katulad ng ganun. So thank you for reminding me once in a while. Okay, tuloy po tayo. Sa body regions naman, ang body regions ay binubuo ng ulo, the head, the neck, and the head houses the brain and the major sense organs, and the head is held upright by the muscles and the bones of the neck. Kaya po, yan po yung una. Ang sumunod po yung trunk or torso. Ayan po, na region sa katawan ng tao. The torso or the trunk forms the central part of the body, and the thorax forms the upper part from the neck to the diaphragm, and the abdomen forms the lower part of the trunk. Ayan po. Upper extremities or upper extremity. Actually, medyo confusing ha. Minsan kasi ang gamit natin extremities or minsan naman extremity. Suffice to say that pag upper extremity, part ito ng body that includes the arms, the wrist, and the hand. Ang lower extremity naman, of course, ito po ay may kinalaman sa ating pong leg, sa binte, no? Sa ankle and the foot. Ayan po, upper and lower extremity. Ayan, we're done with that. Ayan, sa body position naman, while doing the massage, so sinabi po natin, may mga assessors po na makulit, ang gusto po nila ay supine position. Diyan mo lang gagawin yung 5 basic stroke manipulation. Ayan. Kaya kabisaduhin nyo po kung paano nyo gagawin, ha? Kasi kung minsan po yan pong healing in assessor ninyo, eh,
medyo mangangamuti ka pagka hindi mo na kabisado ng maigi, no? So you do the practice as well pagka ang client po ay naka-supine position. Ayun. Except lang kung nasa stomach, no? If you remember, di ba? Pag sa stomach, uh, ide-demo mo na lang sa sarili mo. Pero dito pwede na kasi nakatiyaya naman siya. You can do the manipulation yung sa stomach natin, yung diffused, no? If you remember, yung diffused natin na manipulation dito sa stomach. Pero pag nakadapa, then you just have to perform it by yourself. Okay. So supine position, nakatihaya. The prone position is naturalmente face down. Yung patient po natin, ayan po. Oh, dapat ano niya to ha. You know this by heart. Ika nga. Ayan. Okay. The next one here is lateral. Lateral. Ayan. Lateral position. So the right lateral is left, right. Right of the person, this is the right lateral, and the left lateral is the left lateral of the person. Right lateral recumbent and left lateral recumbent. Ayan. So, mga technical terms. Ayan. So I think that's all. Medyo mabuti na lang na nahagip na natin po ito, no, yung mga ano na to, kasi like what I said, hindi po ito naka-record doon sa ating pong previous na discussion. Kaya ayun lang po. Yeah, do you have any questions or clarifications? Meron ba kayong gustong linawin or meron kayong mga gusto pang, baka naman may gusto din kayong idagdag? Pero make sure na yung dagdag po natin lalabas po sa exam ng DOH. No, joke lang po. Okay. I will entertain any even your suggestions. Baka mayroon pa kayong magandang suggestion kung paano po natin gagawin po yung ating pagsasanay na katulad po ng ganito. But like what I said, ang DOH po ay medyo hindi na po nila masyado tayo hindi na tayo pinipresyo doon sa pag may memorize ng sandamakmak na mga information, no, na may kinalaman po sa anatomy, physiology. And also even, no, yung sa discussion natin with regards to the microbiology and pathology. Alam niyo, sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, ano po, nung time na ako'y nag-exam, madali mag-memorize ng mga body parts, ng mga functions, yung mga ganun. Pero yung napakahirap sa totoo lang po, yung microbiology. No? Kasi mga staphylococcus, mga staphylococcus, mga ganun, ang daming nahirapan mo talaga ako kasi anong mga ukay-ukay, mga ganun. Sabi ko, naku, paano to? Paipapasa ko kaya to, no? Pero awa ng Diyos, naipasa naman natin. Ano ko lang din, side comment ko lang din, kasi nung araw po, yung exam po ng DOS kasi, may mga pattern sa minsan. Alam niyo yung ano yung pattern. Minsan kasi, kunwari, alimbawa, malalaman namin sa mga estudyante, nako sir, ang daming lumabas po sa microbiology. Yun, pag sinabing ganon, kukunti lang ang tinanong doon sa anatomy, no? Kunti lang ang mas maraming tanong doon sa mga different mga viruses, mga ano yung mga staphylococcus na yaan, yung mga ganon, no? So, talagang minsan na maawa ka rin sa estudyante kasi inaaral nila tapos yun lang doon na sila babagsak kasi yung focus na exam ay naka-particular sa isang module, no? Minsan naman ang tanungan ay mas marami doon sa yun sa PD 856 sa AO 2010-0034, no? The practice of massage. So ganun po yun. Kaya talagang yun lagi namin sinasabi sa mga mag-aaral ng araw na kailangan kabisado nyo yung manual natin from cover to cover. Okay? Pero ngayon, like what I've said, more on the practical application na. Kaya pagka inaral niyo po yung 5 basic strokes, kabisaduhin niyo kung saan yung gagamitin, saan yung karaniwang ginagamit, at ba't hindi ginagamit. It's more on that eh. And then, you learn to also visualize, no? Halimbawa, pag si Pedro ay nalaglag, no? Umakyat ng puno ng mangga, nalaglag po siya. At sumakit yung kanyang balakang at ginagabihan, di siya nakatulog. So, ang tanong maaari dyan is, maraming sunod-sunod na tanong, di ba? Bakit, ano ang massage na kailangan para sa kanyang situation? Bakit hindi siya makatulog? Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahulog mula sa puno? Ba't hindi siya makatulog? Yung mga ganon, no? Bakit hindi pwedeng gamitan ng taputment yung client na mayroong ganong klaseng
kumbaga ganong klaseng karanasan nalaglag po siya. Things like those. So which means you really have to look at it very closely and try to visualize and try to come up with a valid na paraan para matulungan, ma-alleviate. No, ibig sabihin ng ma-alleviate, maibsan yung naramdamang discomfort ng isa pong client, no, ng isa pong tao. Ganun po, no. So laging pag ganun po ang tanungan po, no. Even sa written exam, ganun po yan. Kaya yun po yung lagi naming paalala sa inyo na you try to always visualize bakit hindi pwede, bakit pwede, kung saan po yung ating 5 basic strokes ay angkop, hindi po angkop, ano po ang rationale na pag ginawa mo po yung Raj, ano naman po ang rationale na pag ginawa mo yung Petrusage, ano po ang mga things like those. No? So, kailangan nyo i-process lang ng maigi. Remember our discussion na pag-usapan natin, di ba, yung LUTs tsaka yung HATs, higher order thinking skills, yan yung HATs, lower order thinking skills, yan po yung LUTs. Ang kaibahan ng dalawa, yung higher order thinking skills ay kailangan nag-iisip, no? Kailangan pinoproseso, kailangan analyze, pero yun nga, ang inyong exam karaniwan ay hindi masyado sa LUTs, no? Yung low order thinking skills, no? Kasi yung pag low order thinking skills naman ay wala masyadong, hindi mo na kailangang pang usisain, i-analyze yung isang tanong, yung isang bagay. Kaya yun po yung ating pong gagawin. Okay? Now, part of your study is, of course, familiarization naman ng lahat ng mga concepts, lahat ng mga ideas na napag-usapan natin. Pero yun nga, at the end of the day, application. Application po yung malaga. Okay. Sige po. So any questions so far? Do we have something else in mind na gusto niyo pag-usapan natin before we go? Malinaw na po. Sir yung Leonard, meron ka bang tanong? What about si Leilani? Leilani, do you have any question or clarification? Wala naman po. Ayan. Okay? Sige. Ayan. Si Romnick. Ayan si Romnick. O naka-video pa si Romnick. Si Romnick, baka may tanong ka. Awanen? Awan. Awan met isuna. Sige. Ayan po. So maraming salamat. Pagpapatuloy natin yung ating pong review by tomorrow. And tomorrow, we'll be talking about the muscular system. Ito naman po yung interesting na bahagi po ng ating pag-aaral kasi pag-usapan natin yung iba't ibang mga bahagi ng ating pong mga muscles na siyang dahilan nagkakaroon po tayo ng locomotion, ng movement sa ating katawan, yung mga ganon. No? So, see you tomorrow, Lord willing. Bye for now. Arigato.